Sa simula ng Season 2 ay tinuturuan ni Asirpa si Sugimoto na kumain ng Hooky Leaves na tumutubo lamang kapag tagsibol, pero nakakapagpaitim ng nguso. Nagpunta si Lieutenant Tsurumi sa shop ni Edogay na nagkunwari pang isang customer. Pinakita ni Tsurumi ang gloves na naiwan ni Edogay kagabi sa sementeryo, at matapos mapa-atras ay sinabi ng binata na hindi daw sa kanya ang gloves. Sa malayo ay nakaabang ang mga sundalo ni Tsurumi, dahil pinaghihinalaan nila na nakuha ni Edogay ang balat ng presong may tato na pumanaw sa isang minahan dahil nawawala ang bangkay nito. Kinakabahan na si Edogay kaya kumuha ng patalim, ngunit nagiba ang ihip ng hangin dahil nagustuhan ni Tsurumi ang nilikha niyang gloves. Natuwa ang binata dahil nagustuhan ni Tsurumi ang obra niya kaya pumasok ito sa loob para kumuha ng kapareho ng gloves. Sumunod si Tsurumi sa loob nang makita ang balat ng mga taong nakadisplay doon, na tila ba nagsasalita pero si Edogay lang ang nakakarinig. At pinag-uutos ng mga ito sa binata na paslangin niya si Tsurumi. Litong-lito na si Edogay dahil sa pamimilit ng mga obra niya, nang ipakita ni Tsurumi ang suot na damit na labis na hinangaan ng binata kaya nagkasundo sila. Pinabaril ng lieutenant ang estatwang nanay ni Edogay para magkaroon ng kalayaan. Saka inutusan nito ang binata na gumawa ng mga peking balat na may tato. Samantala naging kasapi na ng hukbo nila Hijikata si Private Ogata, at pinag-usapan nila kung ano ba talaga ang tunay na katauhan ni Nopperabo. Na siyang nagnakaw at nagtago ng mga ginto, at naglagay ng tato sa mga preso bilang clue. Nang itim ang mukha nila Sugimoto at Yoshitake dahil sa pagkain ng Hooky Leaves, nang makita si Asirpa na mukha ng taong grasa dahil matakaw. Pagkatapos ay naghapunan ng masarap na nilagang salmon ang magkakaibigan. Kinumutan ng bida si Asirpa na tulolaway, dahil nananaginip pala ang babae tungkol sa tatay nito na siyang pinaghihinalaan nilang si Nopperabo na may peklat sa mukha na nagnakaw ng ginto. Kinabukasan ay pumangit ang gising ni Asirpa nang makita ang mukha ni Yoshitake. Samantala nahihirapan naman si Edogay sa pinapagawa ni Tsurumi, at dahil wala doon ang lieutenant ay ayaw niyang sumunod sa utos ng dalawang sundalo. Namili naman sila Tanigaki ng bala ng baril, pagkatapos ay nangaso sila at nakita ang isang batang weirdo. Naayon sa matandang Aino ay pumanaw na daw ang lahat ng mga kaanak. Pagdating sa nayon ay nakita nila si Incarnate na kinagigiliwan ng mga tao ang panghuhula. Nakuha nito ang atensyon ni Tanigaki dahil alam nitong nawalan siya ng isang kapatid. Pagkatapos ay nagtanong kung dito ba nakatira si Asirpa. Pagsapit ng dilim ay nagbabala si Incarnate na tatraydorin daw si Asirpa ng isa sa mga kasama niya na maaari nitong ikasawi. Dahil dito ay nagpas siyang maglakbay si Tanigaki kinabukasan para hanapin si Asirpa, at sumama din sa kanya ang manghuhula. Pero pinakitang nakausap pala ni Tsurumi ang manghuhula tungkol kay Tanigaki. Nang kumalabog ang pinto ay nagalit si Edogay dahil hindi daw siya makapag-concentrate, kaya nais niyang humingi ng tawad ang dalawa sa mascot ni Tsurumi na ginawa niya daw kagabi. Nang matapos na siyang gawin ang mga replika ng tato ay may nag-ingay na naman, ngunit paglabas ay nakitang napaslang ang dalawang kasama na kagagawan pala ng bihasang sniper na si Ogata. At sa bayan ng Yubari ay nalaman nila Sugimoto na nandito rin sila Tsurumi nang makita ang sundalo nito. Pinasok ni Ogata ang bahay ni Edogay na mabilis namang nag-impake ng mga pekeng tato. Nakita ng ex-soldier ang estatwa ni Tsurumi kaya nalaman niyang galing na doon ang lieutenant. Nakita niya ang pinaggayahan ng kulay kaya naisip na plano ni Tsurumi na gumawa ng mga pekeng tato. Inatake siya ng isang sundalo kaya nagmadaling tumakas, pagkatapos ay hinanap pa ng sundalo si Edogay pero nakatakas na pala ang binata suot ang polar bear costume. Pagkatapos ay dumating din sila Sugimoto sa lugar, nang matutukan ng baril si Yoshitake. Saka sinabi ni Yoshitake sa kakampi ang balak ni Tsurumi na gumawa ng mga pekeng tato. Pare-pareho nilang hinanap si Edogay, pero si Ogata ang nakakita, yun nga lang ay dumating si Sekishima para iligtas ang binata na nakita din nila Sugimoto. Sinundan sila nila Sugimoto sakay din ng isang kariton, nang umabot ang habulan sa loob ng minahan. Ngunit nang may kumolso na uling sa gulong nila Edogay ay nakahabol sila Sugimoto, pero naghiwalay ang daanan kaya nabatak ang puwet ni Yoshitake. Pagkatapos ay si Ogata naman ang naghahabol sa dalawa, nang balaan sila ng mga Monero dahil magpapasabog daw sila ng dinamita kaya agad na nagpreno si Ogata pero hindi narinig ng dalawa. Di kalaunan ay nangamoy nasusunog na metal, hanggang sa magkaroon ng malakas na pagsabog sa loob ng minahan. Saka hamangin pa ng napakalakas, na nagsanhi ng malakas pang pagsabog na naramdaman ng mga tao sa labas. Dahil sa nangyari ay natabunan si Edogay ng mga bato, kaya ibinigay na lang ang mga pekeng tato kay Sekishima. Samantala nagkamalay na ang bida ngunit nanghihina sa usok dahil sa gas. Subalit pinilit niyang dalhin si Yoshitake sa labasan ngunit sinarado naman ng mga Monero. Kaya pinilit niyang wasakin ang kahoy gamit ang baril pero napakatibay nito. At bago pa siya tuluyang mawalan ng malay ay dumating naman si Ushiyama para iligtas silang dalawa.
Nakarga-karga ang bida na parang bata. Nagulat sila nang dumating din doon si Ogata, dahil lingid sa kaalaman nila na kasapi na ito nila Ushiyama. Dumating din si Hijikata sa lugar, nang maalala ni Sugimoto na nagkita na sila dati. Pero natatakot si Yoshitake na kapag nalaman ni Sugimoto na nagbibigay siya ng impormasyon kay Hijikata ay paslangin siya nito. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa, subalit natigil ito nang marinig ang ingay ng tiyan ng nagugutom na si Asirpa. At dahil dito ay nagyaya si Lenaga na kumain muna ang lahat habang nag-uusap. At masaya naman nilang pinagsaluhan ng hapunan, na ayon kay Lenaga ay intestine ng kabayo. Tagumpay na nakabalik si Sekishima sa boss at nai-deliver ang mga pekeng tato, saka sinabi ang last word ni Edogay na iron. Kaya nalaman ni Tsurumi ang paraan kung paano malaman ang peke sa tunay na tato sa pamamagitan ng pagdikit nito sa isang bakal. Kinabukasan ay nagbalik ang grupo sa minahan para malaman kung namatay ba si Sekishima o nakaligtas, habang si Ogata kasama si Hijikata ay nag-imbestiga sa bahay ni Edogay. Biglang may naghagis ng Molotov sa bahay na agad na nagsanhi ng malakas na sunog, nang pigilan ni Ogata si Lenaga na lumabas dahil may nag-aabang na mga sundalo. Dahil may mga harang ang bintana ay dito umatake si Ogata, habang pinagbabaril ni Hijikata ang pinto. Pero napapalibutan talaga sila kaya lumipat ng pwesto ang batikang sniper. Nakapasok na ang mga sundalo kaya napalaban ang dalawa, habang si Lenaga naman ay hindi makalabas. Mabuti na lang ay dumating sila Ushiyama para sumaklolo. Kaya nagawang mailigtas ni Sugimoto si Ogata, at nang marinig ni Nikaido ang bida ay nasabik ito kaya nakawala si Hijikata na agad na pinutol ang paa ni Kalbo, ngunit nakatakas pa rin ang masamang damo. Salamat sa tulong ng bida dahil tagumpay silang nakatakas habang si Nikaido ay nakaligtas din ngunit labis ang pighati. Naglakbay sila sa masukal na gubat para walang makakita, pagkatapos ay kumain sila ng hindi gusto ni Ushiyama pero napilitan, pero si Ogata ay ayaw talagang tikman. Pagkatapos ay nagluto na sila ng chitatap sa pangunguna ni Asirpa, kaya nakakain na naman ng masarap ang grupo. Nagtatanong sila Tanigaki sa barbershop tungkol kay Asirpa nang malamang sinundan pala sila ni Chikapasi, at ayon kay Incarnate ay isama na lang nila ang bata at magpanggap na isang pamilya para hindi sila pagsuspetsyahan ng mga tao. Nababahala ang grupo nila Hijikata dahil hindi nila alam kung paano matukoy ang peke sa tunay na tato, kaya kailangan na lang daw nilang umasa sa kakayahan ni Yoshitake para makapasok sa Abashiri Prison at makausap mismo si Naperabo. Papalabas si Yoshitake nang tawagin siya ng bida, dahil naalala na pala ni Sugimoto na ang lumapit sa kanila sa bahay ng mga mangingisda ay walang iba kundi si Hijikata. Kaya naisip ng bida na noong una pa lang ay nagtatrabaho na ang Escape King kay Hijikata, dahil dito ay binanata ni Sugimoto si Yoshitake, ngunit nagising ang Escape King dahil panaginip lang pala. Dahil sa takot ay agad siyang tumakas sa bahay, pero paglingon ay napakaraming mga sundalo. Agad na tumakas ang Escape King sa bubungan subalit pagbaba ay tinutukan ng maraming baril, na nakita naman ni Hijikata. Kahit na tinaguri ang Escape King si Yoshitake ay giit ni Nagakura na aabutin ito ng buwan bago makatakas mag-isa kung ikukulong ito sa Asahikawa Prison. Kaya inutusan ni Hijikata sila Lenaga at Nagakura na hintayin ang grupo nila Sugimoto pagkatapos ay magtungo sa nasabing prison. Habang siya at si Kiro Ranke ay susubukang iligtas si Yoshitake ng mas maaga. Samantala kinagigiliwan ng mga tao ang panghuhula ni Incarnate nang malaman nila sa lalaki ang kinaroroonan nila Asirpa na nasa Yubari daw. Nang dumating sila Sugimoto ay agad na sinabi ni Nagakura ang sitwasyon habang kasalukuyang hinahabol nila Kiro Ranke ang mga sundalong may tangay kay Yoshitake. Nakakita si Yoshitake nang nagtitinda ng candy at pinayagan naman siyang bumili. Nang makita si Hijikata ang tindero na nag-abot ng isang supot na may nakasulat sa loob na Kamuy Cotton Bridge, isang lugar na kinatatakutan daw ng mga Aino. Pagdating ng mga sundalong nakahuli kay Yoshitake ay pinutol ni Hijikata ang tulay, saka ililigtas dapat siya ni Kiro Ranke pero naalala ang panaginip kaya mas piniling magpahuli ulit sa mga sundalo. Sa kabila nito ay pinili pa rin nila Sugimoto at Hijikata na iligtas si Yoshitake. Dumating si Lieutenant General Arisaka, na nagdisenyo ng mga baril na siyang binati naman nila Tsurumi. Matapos magbatian ay ipinakita ni Arisaka ang pinakabagong imbensyon na ikinatuwa ng lieutenant. Pagkatapos ay binigyan din ni Arisaka si Nikaido ng prosthetic leg na pwedeng maging baril. At kahit nawasak nito ang pinto ay pinagtawanan lang ng 3 ugok ang doktor. Kinausap nila Hijikata si Kiyahiro Panachi na magaling daw mag-disguise, para magpanggap na isang sundalo at alamin kung saan dinala si Yoshitake para mailigtas nila. At naisipan ng matanda na magpanggap na si Warden Inodo, na pagkatapos ayusan ni Lenaga ay nagaya na rin ito pati ang boses. Bigla namang naalala ni Sugimoto na si Hijikata ang lalaking lumapit sa kanila sa bahay ng mga mangingisda, kaya tinanong niya ang matanda. At nang makumpirma ito kay Hijikata ay nag-init ang ulo ng bida, ngunit nagising si Asirpa na nagsabing wag daw sila basta-basta papaslang.
Samantala nagpunta na si Kiyahiro sa base ng mga sundalo, na isinama pa si Sugimoto na nakamaskara na nagpapanggap na bodyguard. Nais ng Peking Inodo na ibalik kunwari si Yoshitake sa Abashiri Prison, at sa galing umakting ng matanda ay pinagpapawisan ng singit ni Yadogawa. Ngunit lumabas ang isang sundalo para tawagan si Lieutenant Tsurumi. Ipinakita ng Peking Warden ang isang hulmahan ng fake money kapalit ni Yoshitake, at dahil hindi pa rin napupromote si Yadogawa ay naiisipan itong pumayag. Subalit nakarating na kay Tsurumi ang balita na agad na tumawag at pinapunta si Second Lieutenant Koita. Samantala inilabas na nila si Yoshitake, na agad na napansing peke si Warden Inodo at si Sugimoto ang bodyguard. Nang biglang dumating si Koita upang pigilan ang nangyayaring kalakalan. Sinubukan din ni Koita ang fake warden, gamit ang isang lingwahe na dapat ay alam daw ng warden ng Abashiri kaya nagready na ng baril si Sugimoto. Ngunit nakakagulat dahil agad na natutunan ng matanda ang lingwahe na siyang ikinabigla nila, subalit bigla silang dinaril nang makatunog si Koita na peke ang warden. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.